Si Hiro ay isang karaniwang lalaki sa high school na naghahanap ng aliw sa mga video game upang makatakas sa kanyang makamundong buhay. Madalas siyang mabuli ng kanyang mga kaklase dahil dito, ngunit ang kanyang buhay ay nagiging kakaiba kapag siya ay natitasid sa hyper-realistic VR MMO game na nagbabago sa linya sa pagitan ng fiction at realidad. Isang magandang araw sa paaralan, kinausap siya ng isang faculty teacher na nagbabanggit sa usapang profession. Dahil sa inis, nagpa siyang bumili ng pinakabagong video game para ilabas ang kanyang mga pagkainis sa mga virtual na kaaway, sa halip na ayusin ang kanyang mga problema sa totoong buhay. Habang papunta siya sa gaming shop, nakaharap niya ang dalawang pamilyar na bully mula sa kanyang klase na humihingi ng pera. Ibinigay niya ang pera ngunit napagtanto niya sa tindahan na ibinigay niya ang mga ito ng higit pa sa nilalayon, na nag-iiwan sa kanya ng pera upang bilhin ang kanyang na-pre-order na laro. Nadurog ang puso at naubos ang laman ng wallet, naglalakad siya pauwi ng pakiramdam na parang ang buhay ay nagsagawa lamang ng isang epak na kalokohan sa kanya. Ang universo ay naaawa sa kanya at ginagabayan siya sa isang tindahan na nagbebenta ng mga lumang VR MMO. Pagkatapos tuklasin ang tindahan, tinanong niya ang clerk ng tindahan, si Rayona, para sa laro. Sa kanyang sorpresa, ang clerk ay lumabas na isang magandang babaeng na nasa hustong gulang na tinatawanan siya, na itinuturing na pambata ang laro. Napagtanto niya ang katotohanan sa kanyang mga salita, naaalala na ang naunang bersyon ay ang pinakamahusay. Niloloko niya siya gamit ang kanyang mga alindog, at hinihikayat siya na bumili ng super hardcore full dive RPG na laro para sa mga nasa hustong gulang, na nagpapasigla sa lahat ng limang pandama ng manlalaro. Napagtantong hindi ito ang laro na gusto niya, humingi siya ng refund, ngunit tinanggihan niya ito at ibinigay sa kanya ang kanyang numero, na nag-aalok na turuan siya ng laro. Makatarungang trade, sinabi ng babae. Nahulog siya sa kanyang panghihikayat at umalis na may hyper-realistic na laro. Naglalaro si Hiro sa console, at sa pagpasok niya sa laro, inutusan siya ng isang anghel na talunin ang Demon Lord at iligtas ang kathang-isip na mundo ng Adyubin. Napagtanto niya na ang laro ay gumagamit ng virtual na projection batay sa isang pag-scan ng katawan ng manlalaro, na ginagawang hindi kapani-pani walang makatotohanan ang karanasan. Nagising siya sa loob ng isang maaliwalas na virtual na bahay, na napapalibutan ng nakamamanghang tanawin at namamangha sa kahanga-hangang mga graphics. Siya ay nabighani sa mga virtual na kaganapan ng laro, kung kaya't hindi niya sinasadyang nontog ang kanyang virtual na sarili sa isang upuan, at natuklasan na nararamdaman niya ang sakit na para bang ito ay totoo. Pagkatapos ay nakilala niya ang isang NPC, isang babae na nagngangalang Alicia, na sinasabing kaibigan niya noong bata pa siya. Hiniling niya sa kanya na tumulong sa Apple Harvest, at sa sandaling iyon, nagpakita ang kanyang kapatid na si Martin. Nakita ni Hiro na kahanga-hanga ang mga graphics, at binigyan siya ni Martin ng isang virtual na apple na hindi kapani-pani walang makatotohanan ang lasa. Naalala ni Hiro ang mga salita ng anghel, at sinabing pupunta siya sa Flora Castle. Gayunpaman, ikinagulat nito sina Martin at Alicia, na iniisip na siya ay wala sa katinoan. Nang papalabas na si Hiro ng bahay, hinarap siya ni Martin, na sinasabing hindi niya hahayaang gumawa ng krimen ang kanyang kaibigan. Sa pag-aakalang si Hiro ay may amnesia, sinabi niya sa kanya na ang kanilang bayan ay napapalibutan ng isang higanteng halimaw at mga goblins upang protektahan ang mga mamamayan, at ang lahat ng mga residente ay ipinagbabawal na umalis sa lungsod, na walang sino man ang pinapayagang pumasok mula sa labas, maliban sa mga espesyal na sugo. Binaliwala ni Hiro ang babala ni Martin, sa paniniwalang madali niyang haharapin ang mga goblins. Gayunpaman, inatake siya ni Martin upang patunayan ang sinasabi niya, at sa kaguluhan, hindi sinasadya ni Hiro na mapaslang si Martin habang kumakain si Martin ng mansanas. Desperado na buhayin si Martin, hiniling ni Hiro kay Alicia ang mga halamang gamot sa pagpapagaling, ngunit galit niyang itinuro na hindi kayang buhayin ng mga halamang gamot ang isang tao at sobra siyang nagagalit na humihingi ng hustisya para sa pagkasawi ng kanyang kapatid. Sa takot sa mga kahihinatnan, tumakas si Hiro sa bahay na sinundan ni Alicia sa pagtugis, at sa wakas ay namamahala upang makatakas mula sa kanya patungo sa isang tahimik na eskinita. Biglang nagpakita si Rayona sa isang fairy avatar at ipinaalam kay Hiro na siya ay nakikita lamang ng mga manlalaro, hindi ng mga halimaw at NPC. Tinanong siya ni Rayona kung paano siya nakarating sa laro, ngunit nang makita niya ang kanyang kwintas, siya ay nagugulat.
Sinabi niya sa kanya na ang kwintas ay nagbibigay ng isang titulo na angkop sa katayuan ng laro ng isang manlalaro, at ang kanyang titulo ay binasa bilang Best Friend Killer. Iginiit ni Hiro na aksidente ang pagkasawi ni Martin, at tinanong si Rayona kung paano i-reset ang laro. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na tapos na ang laro, at walang pwedeng mag-reset dahil may feature na autosave ang laro na nag-iimbak ng history ng paglalaro niya sa hardware. Sa madaling salita, hindi niya basta-basta mabibili ang larong muli upang magsimulang muli, sa halip, kakailanganin niyang bumili ng bagong console para i-restart ang laro. Ayaw ni Hiro na makakuha ng bagong console dahil aabutin siya nito ng $90,000, kaya humiling siya sa kanya ng isang pagbabalik, ngunit tumanggi si Rayona, na nagsasabi na ang tindahan ay may mahigpit na patakarang hindi pwedeng magbalik ng nabili. Ibinunyag niya na ang larong Kawame Quest ay isang laro na may ilang manlalaro na lang ang natitira, kabilang ang isang taong nagngangalang Ginji, na nagsimula rin sa laro sa isang katulad na sitwasyon. Iminungkahi niya na makipag-usap sila kay Ginji para sa payo kung paano magpatuloy. Dagdag pa, hiniling niya sa kanya na tingnan ang kanyang bulsa, at nakita niya ang kanyang panimulang pera na $30 sa loob. Iminungkahi ni Rayona na bilhan nila siya ng murang damit para itago ang sarili sa mga city guards na ngayon ay aktibong naghahanap sa kanya na may mga wanted na poster niya sa buong lungsod. Pumunta sila sa isang tindahan ng damit at nagpa siya na bumili ng kulay gray na robe na nagkakahalaga ng $15. Gayunpaman, nang makita siya, kinilala siya ng tindero mula sa wanted na poster bilang isang takas at humihingi ng $25 kapalit ng kanyang pananahimik. Dahil walang pagpipilian, ibinigay ni Hiro ang pera at umalis. Iminungkahi ni Rayona na pumunta sila sa kasino para hanapin si Ginji. Sa daan, ipinaliwanag niya na sila ay nasa TED, na kilala rin bilang saradong lungsod, kung saan ipinagbabawal ang pakikipagkalakalan sa ibang mga bayan or kastilyo, at ang pag-alis sa lungsod ng walang pahintulot ay mabigat na pinarurusahan bilang exurban. Biglang dumating si Alicia, at nagpakilala bilang ang fruit knife wielder na umaatake kay Hiro gamit ang isang kutsilyo na tumapos sa kanyang kapatid na si Martin. Sinusubukan niyang humingi ng tawad sa kanya, ngunit wala itong silbi. Sinabi sa kanya ni Rayona na ang bilis ni Alicia ay hindi pangkaraniwang mabilis, at hinihimok siyang tumakbo, na nagpapaliwanag na sina Alicia at Martin ay malamang nasasali sa kanyang pakikipagsapalaran sa laro, ngunit hindi nangyari dahil sa sinira niya ang kanyang pagkakataon. Sa pamamagitan ng pagtatapos kay Martin, tumakbo siya sa kagubatan kasama si Rayona na sumusunod sa kanya. Nakaramdam siya ng pagod at tinanong siya tungkol dito, at sinabi ni Rayona sa kanya na ito ay dahil sa makatotohanang pagpaparami ng pagkapagod ng laro. Bilang papuri sa kanyang pagtakbo, nakakuha siya ng bagong titulo, Running Best Friend Killer Fleet-Footed. Bukod dito, sinubukan niyang mag-log out ngunit hindi lumalabas ang screen ng pag-save, at sinabi sa kanya ni Rayona na may takot na malamang na nangangahulugan ito na nasa labanan pa rin sila, na nagpapatunay na tama siya. Biglang sumulpat si Alicia at patuloy siyang inaatake, na sinugatan ang kanyang kamay. Nararamdaman ni Hiro ang sakit na tila ito ay totoo, ngunit ipinaalam sa kanya ni Rayona na ang sakit sa laro ay nakatakdang mas mababa kaysa sa totoong buhay, na para bang ito ay anumang aliw. Siya ay sumigaw sa kanya, na sinasabi na hindi ito nakapagpapatibay, at nagpapatuloy sa pagtakbo. Sinimula ni Rayona na suntukin si Alicia ng paulit-ulit sa mga mata, na nagpapahintulot sa kanya na makatakas at makabalik sa totoong mundo. Kinabukasan, nakatanggap siya ng tawag mula kay Rayona na humihiling sa kanya na ipagpatuloy ang paglalaro sa kabila ng sakit na idinudulot nito. Sa paaralan, ibinahagi ni Hiro ang kanyang karanasan sa kanyang kaibigang si Taka, at pinagtatawanan nila ito. Sinabi sa kanya ni Taka na dapat siyang manindagan sa mga nananakot at kung patuloy siyang maglalaro ng mga video game, hindi siya makakakuha ng anumang paggalang. Sa bahay, ang kanyang nakababatang kapatid na babae na si KD ay nagreklamo na siya ay maingay at nakakainis kapag siya ay naglalaro, at nagmumungkahi na siya ay bumalik sa pagtakbo at hindi maglaro ng mga video game sa gabi dahil nakakaistorbo siya para sa iba. Dahil sa inis, naglog siya pabalik sa laro at natagpuan ang kanyang sarili sa parehong lugar kung saan siya nag-log out kahapon, nakakaranas ng sakit mula sa nakaraang araw. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay natuklasan niya ang isang makatotohanang halamang gamot sa loob ng kanyang bulsa. Sinusubukan niyang pindutin ang damo upang maibsan ang kanyang sakit ngunit walang nangyari.
Paulit-ulit niya itong sinundot, iniisip kung paano niya ito gagamitin, nang biglang nagpakita ang isang napakalaking lalaki. Tinawag ng lalaki si Hiro na isang NPC, at napagpasyahan niya na ang lalaki ay si Ginji. Ito ay lumalabas na totoo, at si Hiro ay nasa sabik na ibinahagi na siya ay isang manlalaro din. Ipinahid ni Ginji ang damo sa kanyang kamay upang pigilan ang pagdurugo, at ipinaalam kay Hiro na ang sakit ay dapat mawala sa loob ng ilang araw. Pumunta sila sa isang kasino kung saan nag-aalok si Ginji ng inumin, na sinasabing ito ay tulad ng cola at walang gaanong epekto. Tinanong siya ni Hiro kung nahaharap siya sa isang katulad na sitwasyon sa simula ng laro, at humingi sa kanya ng payo kung ano ang susunod na gagawin. Sinabi sa kanya ni Ginji na ang mga istatistika ng isang manlalaro sa laro ay nagpapakita ng kanilang mga pisikal na kakayahan sa totoong buhay. Napagtanto ni Hiro nang may pagkabigla na kailangan niyang mag-ehersisyo, at maging malakas sa totoong buhay upang magtagumpay sa laro. Pagkatapos ay binanggit ni Ginji ang isang lalaking nagngangalang Kamoy, na madaling naklir ang lahat ng antas at kilala bilang Eternally Invisible, ang Never-Bested Adventurer. Pagkatapos ay ibinunyag ni Ginji ang kanyang sariling titulo bilang Not Human Heartless, at inilantad ang pagkakakilanlan ni Hiro sa pamamagitan ng pagsigaw sa lahat, na ginawang tumugon si Hiro na si Ginji ay talagang walang puso. Nagulat si Hiro nang dumating kaagad ang mga city guard at inaresto siya. Napagtanto niya na ang laro ay makatotohanan lamang kung gusto nito. Kailan pa dumating ang mga gwardya sa loob ng ilang segundo sa totoong mundo? Hinihiling siya ni Ginji ng good luck sa interogasyon, at sinabihan siyang huwag tanggapin ang kanyang krimen. Ibinunyag niya na nagsilbi siya ng 13 taon sa bilangguan at ngayon ay nasa parol, nangongolekta ng pera mula sa mga gwardya bilang gantimpala sa pagbunyag kay Hiro. Tinutuya ni Hiro si Ginji sa patuloy na paglalaro nito kahit na siya ay naaresto at sinubukang tumakas, ngunit nahuli siya ni Ginji at sinakal bago ibigay sa mga gwardya. Dinala nila siya sa City Square, at sinimula ng mga tao ang pagbato kay Hiro bilang parusa. Naaalala niya ang mga salita ng anghel at sinubukan niyang kumbensihin ang mga gwardya na palayain siya, na sinasabing siya ay isang bayani at balang araw ay tatawagan siya ng mga royalty upang iligtas ang mundong ito. Ang gwardya, na Nanes, ay ipinaalam sa kanya na maraming mga bilanggo ang sinubukan na ang taktika na ito at hindi pinapansin ang kanyang pakiusap. Bigla niyang nakita si Alicia sa rooftop na nakatakip ang isang mata at may hawak na kutsilyo. Natakot para sa kanyang buhay ay hinimok niya ang mga gwardya na ikulong siya sa kulungan ng mabilis. Natupad ang kanyang hiling, at hindi nagtagal ay napadpad siya sa kulungan. Nadismaya, sinubukan niyang basagin ang mga pader, ngunit ito ay walang saysay, kaya nagpapatuloy siya upang mag-log out sa laro. Sa kanyang takot, hindi niya magawa, at ipinaalam sa kanya ng laro na hindi siya makakapag-log out sa gitna ng isang patuloy na kaganapan. Gutom at desperado, sumigaw si Hiro para humingi ng tulong, ngunit wala itong silbi. Bigla siyang nakaramdam ng pagnanais na umihi, kaya tumungo siya sa palikuran para pakalmayan ang sarili, nadismaya sa pagiging makatotohanan ng laro sa hindi kanais-nais na amoy nito. Habang gagawin niya iyon, nagulat siya nang makita niya ang tila multo ni Martin. Inakusahan ni Martin si Hiro na sinira ang pangakong ginawa nila sa ilalim ng puno ng kinate, at sinisisi siya sa kanyang pagkasawi. Nalilito, hindi maalala ni Hiro ang pangako, at binalaan siya ni Martin na susuyuan niya siya hanggang sa maalala niya. Sinimulan siyang pahirapan ni Martin sa pamamagitan ng pag-ubo ng pulang likido sa kanya, na iniwan siyang hindi mapakali. Si Hiro ay sumisigaw ng tulong, at sa kanyang kapalaran, isang babae na nagngangalang Ms. Arisa ang dumating upang iligtas siya. Nagpakilala siya at dinala siya sa isang pulang kwarto. Iminumungkahi ni Ms. Arisa na magkakaroon sila ng ilang kasiyahan, at sa sandaling iyon ang laro ay nagpapadala ng mensahe ng babala na nagsasabing malapit na siyang makaranas ng matinding pagpapasigla, at nagtatanong kung gusto niyang magpatuloy. Sa pag-aakalang makikisali siya sa ilang gawaing pang-adulto kasama si Ms. Arisa, pumayag siya. Pinuusad niya ang kanyang mga kamay at binti, at ipinaalam sa kanya na siya ang inquisitor at pahihirapan siya. Sa pag-aakalang ito ay isang uri ng roleplay session, nasasabik siya, ngunit sa kanyang takot, inilabas ni Ms. Arisa ang isang lag-ari, at napagtanto niya na seryoso siya noong sinabi niyang papahirapan siya. Nakikiusap siya sa kanya na huwag, ngunit ito ay naghihikayat lamang sa kanya. Sa pagkabalisa, tumawag si Hiro para sa tulong ni Rayona, at sa kanyang kapalaran, nagpakita siya, na sinasabing nawalan siya ng oras habang nanonood ng isang serye.
Pinagalitan niya ito sa hindi pag-login sa laro ng mas maaga, ngunit sa huli, gumaan ang loob niyang makita siya. Ipinaliwanag ni Hiro ang sitwasyon sa kanya at humihingi ng tulong sa kanya. Gayunpaman, sumigaw siya ng mga salita ng pampatabay loob at sinabi sa kanya na tiisin ang pagpapahirap, pagkatapos lamang siya ay mapapalaya mula sa kanyang krimen. Sa takot sa kanyang kapalaran at hindi na mapigilan ang kanyang sarili, binasa niya ang kanyang pantalon. Bahagyang naiinis si Rayona dito, ngunit si Ms. Arise ay nasa sabik at pinuri siya. Biglang pumasok sa kwarto ang isang guard at sinabihan siyang pakawalan si Hiro. Nag-aatubili siyang pinakawalan siya. Sinabi sa kanya ni Rayona na natuklasan niya ang isang bagong trick sa kasaysayan ng laro, ang pag-iwas sa pagpapahirap sa pamamagitan ng isang espesyal na utos sa pagpapabasa sa sarili, na labis na ikinahihiya niya. Nag-logout siya sa laro sa inis nito, at nanunumpa na hindi na siya muling maglalaro. Nagising siya sa totoong mundo at gumaan ang pakiramdam ng mapagtantong hindi niya binasa ang sarili sa totoong mundo. Kinabukasan, nagsasagawa siya ng mga warm-up na naghahanda para sa isang kompetisyon sa pagtakbo ng distrito, at binabati siya ng kanyang kapatid na babae, ngunit mababa ang kanyang kumpiyansa. Sumama sa kanya si Taka at itinuro ang isa sa mga kalaban na manlalaro, si Muri, na tinalo si Hiro sa isang kompetisyon. Sinabi sa kanya ni Taka na ito ay isang mahalagang pagkikita, at maraming mahahalagang tao ang nanunood. Pumunta siya sa banyo kung saan nakilala niya ang isang retiradong sikat na atleta na tinatawag na Mike, na nagtatanong tungkol sa kanyang hindi kapani-paniwalang pagganap sa short distance running noong siya ay nasa middle school, at pagkatapos ay sinabi kay Hiro na inaasahan niya ang isang mahusay na pagganap mula sa kanya at kay Muri bago umalis. Magsisimula na ang kompetisyon, at sinabi sa kanya ni Muri na dapat niyang seryosohin ito dahil ang mananalo ay maaaring itampok sa isang artikulo ng sikat na atleta. Sumang-ayon si Hiro at nagsimulang tumakbo nang pumutok ang panimulang baril, ngunit nahuli siya sa likod ng iba pang mga manlalaro at nadismaya. Determinado siyang manalo, nagsimula siyang tumakbo ng mas mabilis, ngunit hindi sinasadyang natamba, bumagsak sa lupa, at nabasa ang sarili. Nang dumating ang ibang mga manlalaro para tingnan siya, napagtanto nilang nabasa ni Hiro ang kanyang pantalon, at pinagtatawanan siya ng lahat. Dahil sa kahihiyan, nagmamadali siyang pumunta sa banyo at hinugasan ang kanyang mga damit na panloob sa pagkadismaya. Sinubukan siyang eye comfort ng kanyang kapatid na si KD, ngunit sinigawan siya nito at lumayo. Nasaksihan ito ni Mike at sinabi sa kanya na siya ay kakilakilabot na nagbibigay diin na ang lakas ng pag-iisip ay mahalaga para sa mga runner at kinukutya siya na palitan ang kanyang pantalon. Mamaya sa bahay, tinanong ni KD kung naglalaro ba siya noong nakaraang gabi at sinabi sa kanya na dahil sa kanya, hindi siya makapag-concentrate sa kanyang pag-aaral, na humantong sa isang pagtatalo. Gayunpaman, pinigilan sila ng kanilang ina, at ipinaliwanag ni Hiro na nagpasya siyang ibenta ang laro dahil nakita niyang napakasama nito. Kinukutya siya ni KD, na nagmumungkahi na huminto siya dahil hindi niya ito matalo at tinawag siyang kaawa-awa. Kinabukasan sa paaralan, nilapitan siya ng mga bully, ngunit nagabot siya ng pera at naiinis na umalis. Hindi siya tumitigil nang tanungin ulit siya ng kanyang guro tungkol sa kanyang mga plano sa hinaharap. Habang pauwi siya sa inis, tinawag siya ni Rayona at pinapunta siya sa kanyang tindahan. Sa tindahan, ibinigay niya ang laro sa kanya at sinabi sa kanya na gusto niyang ibenta ito. Tinanong siya ni Rayona kung bakit, at kapag sinabi niya sa kanya, tinatawanan siya nito at tinanong kung ito ay dahil kilala siya ngayon bilang homicide na naaksidente. Pagkatapos ay tinanong siya ni Rayona kung alam niya ang tungkol kay Kamoy, isang miyembro ng Tokyo Metropolitan Assembly na matagumpay na nakumpleto ang laro. Naalala niyang pinag-uusapan ni Ginji ang maalamat na manlalarong ito. Ipinakita niya sa kanya ang isang website na binuo ni Kamoy kung saan naipost niya ang kanyang walkthrough ng laro. Hinihiling niya sa kanya na makita ang site para sa kanyang sarili, at nakatagpo siya ng isang post na nagmumungkahi na sanayin ng player ang kanilang katawan na may 500 push-up at sit-up sa isang araw, tumakbo ng 5 kilometer, at bumili ng mga dumbbells. Iminumungkahi din ito na mananalo ang manlalaro ng hindi lumalaban ng hindi kinakailangan. Marami siyang pinapanood na mga video, ngunit patuloy na iniinsulto ni Kamoy ang mga manlalaro na parang mga walang isip. Sobrang nasaktan si Hiro at nagsimulang sumigaw sa computer na parang balisa. Out of nowhere, niyakap siya ni Rayona mula sa likod at sinabi sa kanya na sa tulong ng mga tutorial na ito, maaari siyang umabant sa laro.
Pinapalakas niya ang loob niya, at ipinahayag ang kanyang pagnanais na pakasalan ang taong makakatalo sa laro maliban kay Kamoy. Nabiktima ng kanyang pangaakit, umuwi si Hiro mamaya at nag-login sa laro kung saan siya dati umalis sa Red Room, na nabasa ang kanyang pantalon. Di nagtagal, sinamahan siya ni Rayona sa laro, at hiniling ng isang gwardya na tinakpan ang kanyang ilong gamit ang kanyang mga kamay kay Hiro na magmadali, habang naghihintay sa kanya ang kapitan ng bantay ng lungsod, si Tyler. Hiniling sa kanya ni Tyler na panatilihin ang kanyang distansya. Umalis siya sa kahihiyan nang biglang sabihin sa kanya ni Ms. Arisa na gusto niyang ipagpatuloy ang kanilang sesyon mamaya, at tinukoy siya bilang kanyang partner sa mga session, na nagdaragdag sa kanyang karagdagang kahihiyan. Si Hiro ay sumama sa bantay sa isang daanan sa ilalim ng lupa, na ginagamit para sa pagdadala ng mga bilanggo, at nakarinig ng mga hiyawan na umaalingaw sa ilalim ng lupa. Pagkarating sa labas, ipinaalam sa kanya ng gwardya na ang mansyon ay pag-aari ni Reyna Governor, ang pinuno ng Close City, at doon din nakatira ang head guard na si Tyler. Napansin niya na mabilis na dumating ang araw, at isinusumpa ang laro para lamang sa paggamit ng realismo kapag ito ay convenient para dito. Sa loob ng mansyon, sinalubong siya ni Tyler sa dining room, na pinaupo siya, ngunit nag-aalangan siya dahil ayaw niyang madagdagan ang kahihiyan sa kanyang nabasa na pantalon. Kahit ayaw niya, umupo siya, at sa lalong madaling panahon na amoy ni Tyler ang kanyang amoy. Tinanong siya ni Hiro kung bakit siya ipinatawag, ngunit masigasig na sumigaw si Rayona na dahil ito sa insidente ng pagbasa ng pantalon niya. Sinabi sa kanya ni Tyler na narinig niya ang panig ni Alicia sa kwento, inimbestigahan ang eksena, at natagpuan ang mga kutsilyo ni Hiro. Sinabi niya kay Hiro na ang mga taong nagnanais na wakasan ang buhay ng iba ay hindi gagawin ito gamit ang isang kutsilyo ng prutas. Pagkatapos ay idinagdag ni Tyler na nakakita siya ng isang espada sa pinangyarihan ng krimen, na maaaring ginamit ni Hiro kung mayroon siyang intensyon na wakasan ang buhay ni Martin ngunit hindi ito ginawa, ibig sabihin ang lahat ng ito ay dapat na isang aksidente. Inanunsyo niya si Hiro bilang isang malayang tao, humingi ng paumanhin para sa kanyang pagkakulong, at hiniling sa kanya na magsimulang kumain. Sinimulan ni Hiro na kainin ang pagkain ng may kasakiman, ngunit binalaan siya ni Tyler tungkol kay Alicia at hiniling sa kanya na pumunta kaagad sa kanya kung kailangan niya ng anumang tulong. Gayunpaman, binalaan siya ni Rayona na ito ay obligadong pagiging magalang lamang, at lumabas sila ng mansion pagkatapos niyang matapos ang kanyang pagkain. Si Hiro ay labis na nasisiyahan na siya ay napawalang sala, at sinabi kay Rayona na dapat silang magtungo sa kanyang bahay upang kunin ang kanyang espada. Sa kanyang paglalakbay, nakita niya ang mga taong nagagalit at sumisigaw sa kanya, tinatawag siyang kriminal, at binabato siya. Nagsimula silang tumakbo palayo sa karamihan, at nagtago sa likod ng isang bahay. Pinapurihan siya ni Rayona sa bilis nito at sinabihan siya na para marating ang kanyang bahay, kailangan nilang tumawid sa isang tulay. Iminumungkahi ni Rayona na kumuha sila ng ilang mga item, partikular na mga smokescreen, upang harapin si Alicia. Ngunit nang makita niyang $5 na lang ang natitira sa kanya, na hindi man lang makakakuha ng kahit isang gamot, hiniling niya sa kanya na maghanap ng trabaho, magnakaw, or humiram. Pagkatapos, dumaan ang isang matandang mag-asawa, at nagmumungkahi siyang magnakaw sa kanila dahil madali silang target. Tumanggi si Hiro at sinabing magtatrabaho siya sa halip. Bumisita siya sa isang employment agency para sa mga tao, at inalok ng $100 para hagupitan ang isang matandang lalaki. Nang marinig ito, nagalit si Hiro at tuwirang tumanggi sa trabaho, na ikinadismaya ni Rayona. Nagagalit ito sa manager na nagpapatalsak sa kanya sa ahensya. Si Rayona, nang makitang wala siyang tagumpay sa pagnanakaw o pagtatrabaho, ay nagmumungkahi na pumunta sila sa kasino at humiram ng pera kay Ginji. Nag-aatubili siyang sumang-ayon at pumunta sa kasino, na nagpahayag ng kanyang hindi pagkagusto sa lalaking iyon. Ngunit sinabi ni Rayona sa kanya na wala siyang ibang pagpipilian. Nakatagpo nila siya, at mukhang lasing siya, at tinawag si Rayona na isang jiggly-jiggly fairy. Ngunit hindi niya ito pinansin at binati siya. Nang makita si Hiro, tinanong ni Ginji kung tiniis niya ang pagpapahirap para makalaya sa bilangguan. Ipinaliwanag ni Rayona ang kamakailang escapades ni Hiro, lalo na ang insidente ng pagbasa sa pantalon niya, na humantong sa pagtatalo ni Hiro at Ginji, na tinawag siyang James Boy. Naalala ni Hiro ang lahat ng kanyang mga insidente, nagalit at nagsimulang makipag-away sa kanya. Natuwa si Rayona at nagsimulang magsaya.
Hinawi nila ang damit at buhok ng isa't isa, na sa wakas ay nagkakaroon ng pagkakataon si Hiro na maghatid ng suntok sa kanya. Pagkatapos ay umupo si Ginji sa isang upuan at natulog, ngunit ginaisang siya ni Rayona at hiniling na ibigay niya ang kanyang barya gaya ng napagkasunduan, dahil nabigo siyang pahirapan si Hiro na nabigla sa revelation na ito. Inabot ni Ginji ang pera, at lumabas sila. Biglang na-update ang kanyang titulo sa Jane Boy Who Robs from Old Man. Pinagalitan niya siya dahil siya ang gumawa ng deal, ngunit ngayon ay kailangan niyang magdose sa bagong titulong ito, at pinagtatawanan siya nito. Pumunta sila sa isang tindahan na tinatawag na Melissa's Shop para bumili ng mga smoke bomb. Humingi siya sa may-ari ng 2 smoke bomb, at ibinibigay niya ito sa kanya ngunit sinisingil siya ng higit sa karaniwan dahil sa kanyang oras sa bilangguan. Nag-aatubili siyang nagbabayad at nakuha ang mga bagay, at pumunta sila sa kanyang bahay upang kunin ang espada. Pumuslit sila sa loob at hinanap ang espada, ngunit biglang nagpakita si Alicia. Agad niyang ibinato ang smoke bomb sa kanya ngunit hindi nataman, at sinigawan siya ni Rayona na i-disarm ang bomba bago ito ihagis gamit ang isang flint. Nababalisan niyang hinahanap ang flint ngunit wala siyang makita. Si Alicia ay tumawa ng masama at tinutulak siya na parang mandaragit. Biglang nabasag ang bintana, at pumasok si Ms. Arisia sa eksena na ikinagulat ng lahat at ipinahayag na hindi matatapos ni Alicia ang kanyang partner in session. Tinanong ni Alicia si Ms. Arisia kung bakit tinutulungan ng isang inquisitor si Hiro, kung saan ipinaliwanag niya na naalis siya sa lahat ng mga kaso gaya ng napagpasyahan ni Tyler, at ang pananakit sa kanya ay nangangahulugan ng pagsuwi sa mga utos ni Tyler. Nang marinig ito, gumaan ang loob ni Hiro at tinanong si Ms. Arisia kung paano niya nalaman na aatake siya rito, kung saan inamin niya na sinusundan siya nito sa pag-asang makihalubilo pa siya. Iminumungkahi ni Rayona na isaalang-alang niya na sumali si Ms. Arisia sa kanyang koponan. Sinabi niya sa kanya na sinusubaybayan niya ito gamit ang amoy ng kanyang pantalon, at inamin ni Rayona na mayroon talaga siyang malakas na amoy sa kanya na sapat upang maamoy ng isang tao, ngunit hindi siya nagsalita ng kahit ano upang hindi masaktan ang kanyang damdamin. Nahiya si Hiro at pinagalitan si Rayona sa hindi pagsabi sa kanya ng mas maaga, nang bigla siyang sinubukang atakihin ni Alicia. Tinulungan siya ni Ms. Arisia at pinigilan siya. Sinubukan ni Alicia na umatake muli, at si Ms. Arisia ay nagsimulang labanan siya sa isang epikong labanan ng lag-ari at espada. Ngunit natalo si Ms. Arisia, at nagsimulang magpanik si Hiro. Hinikayat siya ni Rayona na tumakas, ngunit natatandaan niya ang payo ng website na huwag lumaban at nag-iisip siya ng paraan para itapon si Alicia sa kanyang laro. Kapag umabant siya, ipinatong ni Hiro ang mga kamay niya sa katawan niya. Sa halip na mag-react sa paraang inaasahan niya, hinawakan siya nito sa kwelyo nito at sinabi sa kanya na mature na siya para hindi matarante dito at sinipa siya sa kanyang sensitibong bahagi. Napayuko siya habang pinipigilan ito sa sakit nang biglang nagpakita ang multo ni Martin at hiniling na sumama sa kanya sa kabilang panig. Sumigaw si Alicia na nararamdaman niya ang presensya ng kanyang kapatid, at nangakong ipaghihiganti ang pagkasawi nito. Binalika ni Hiro ang sinabi ni Kamoy sa walkthrough ng laro, at nagpas siyang bigyan ito ng isa pang pagkakataon. Akmang aatakihin na siya nito, at umamin ito na in love siya sa kanya. Huminto si Alicia sa kalagitnaan, nalilito, at sinabi sa kanya na huli na para sa kanya na gamitin ang trick na ito. Sinabi ni Hiro sa kanya na ito ay totoo, at ipinahayag ang kanyang pagpayag na pakasalan siya at magkaroon ng mga anak sa kanya. Nabitawan ni Alicia ang kanyang kutsilyo sa gulat, at sinabi sa kanya na huli na ang lahat at tumakbo palayo sa bahay. Tuwang-tuwa si Rayona at pinuri siya sa mahusay na pag-handle sa sitwasyon, ngunit nakonsensya si Hiro sa hindi pagligtas kay Martin at pagtrato sa laro bilang isang laro lamang. Napagtanto niya na si Alicia, bilang kaibigan niya noong bata pa, ay hindi madaling tiisin ang lahat ng kalungkutan na ito. Biglang nagising si Ms. Arisia at sinabing malakas si Alicia. Pinasalamatan siya ni Hiro sa kanyang tulong, ngunit magiliw na hiniling ni Ms. Arisia kung maaari siyang magkaroon ulit ng sesyon kung saan sinabi niya sa kanya na hindi niya magagawa at hiniling na umalis siya. Pagkatapos ay dinampot ni Hiro ang espadang pinuntahan niya para kunin, at nakita niya itong nasa masamang kondisyon. Iminungkahi ni Rayona na dapat silang bumisita sa isang blacksmith ngunit hindi niya ito pinansin at tinanong siya tungkol sa puno ng Conora na binanggit ni Martin. Sinabi ni Rayona sa kanya na ito ay nasa timog lamang dito sa isang maliit na burol. Hiniling niya sa kanya na maghintay sa loob ng bahay, at mag-isa na pumunta sa puno.
Nang makarating sa puno, tinawag niya si Martin, time na humingi ng tawad sa kanya, at hiniling na sumama sa kanya. Bigla siyang dinala sa kanilang pagkabata sa laro, nang nangako silang maging matalik na magkaibigan magpakailanman. Bumalik siya sa kasalukuyan, at pinasalamatan siya ni Martin bago mawala. Biglang sumulpat si Rayona sa kanya, at sinabi sa kanya na nasaksihan niya ang lahat ngunit hindi niya marinig or makita si Martin. Pagkatapos ay nakatanggap si Hiro ng bagong titulo, Best Friend Killer, The Best Homicide. Sinabihan siya ni Rayona na huwag mag-alala dahil siya ay malaya sa pagmumulto ni Martin, at iminumungkahi na dalhin nila ngayon ang kalaawang na espada sa isang blacksmith at bibigyan siya ng bagong pantalon. Biglang, napansin nila ang usok na tumataas mula sa lungsod at nakarinig ng mga tunog ng kampana. Sinabi sa kanya ni Rayona na hindi pa siya nakakita ng ganoong kaganapan, at nag-isip kung ang lungsod ng Ted ay nasusunog. Nagmamadali sina Hiro at Rayona sa lungsod, nasaksihan ang kaguluhan habang ang mga tao ay tumatakbo sa gulat sa mga random na direksyon, na may ilang mga bahay na nasusunog. Tinanong ni Hiro ang mga tao kung ano ang nangyari, ngunit itinulak lang siya ng mga ito at patuloy na tumatakbo sa kaguluhan. Sinabi sa kanya ni Rayona na ang mga tao ay nasa gulat, at wala silang oras upang sagutin ang kanyang mga tanong dahil kailangan muna nilang bantayan ang kanilang sarili. Iminungkahi niya na pansamantala pumunta sila sa blacksmith, at ayusin ang kanyang espada. Sa loob ng tindahan ng blacksmith, hiniling ni Hiro sa blacksmith na alisin ang kalaawang sa kanyang espada, ngunit tumanggi ang blacksmith na nagsasabing wala siyang oras sa gitna ng pag-atake ng mga goblins. Ipinaliwanag pa niya na ang ilog ay natuyo dahil sa tagtuyot na nagpapahintulot sa mga goblins na makapasok sa lungsod. Naging nasasabik si Hiro tungkol sa pag-asam ng pakikipaglaban sa mga goblins, ngunit sinabihan siya ng blacksmith na patolasin muna ang espada gamit ang basang bato at lumabas. Siya ay nagpapatuloy na gawin ito gaya ng itinuro ng blacksmith, ngunit sa lalong madaling panahon ay nadismaya sa gawain at nagpas siyang lumabas upang harapin ang mga goblins. Binalaan siya ni Rayona na mahirap makipaglaban sa mga goblins, at siguradong matatalo sila. Nag-aalangan, sinabi ni Rayona sa kanya na kung siya ay masasawi sa laro, isang bagay na kakilakilabot ang mangyayari sa kanya, ang kanyang console, at ang laro ay masisira sa totoong mundo. Sinisigawan niya ito dahil sa pananakot sa kanya, habang iniisip niyang may mas malala pa na mangyayari sa kanya. Inihayag ni Rayona na maraming tao ang nagsampa ng maraming kaso laban sa kumpanya ng laro, na humahantong sa laro na inilibing bilang isang napakasamang full dive RPG. Pinayuhan niya itong mag-log out ngayon dahil napakalakas ng mga goblins, at sinabi sa kanya na babalik sila pagkatapos dumaan sa mga walkthrough. Bago mag-log out sa laro, tinanong ni Hiro kung maaari niyang sulyapan ang isang goblin. Sumang-ayon si Rayona, at humarap siya sa isang goblin mula sa pagtatago sa likod ng pinto. Hinahangaan niya ang makatutuhan ng mga graphics nang bigla niyang napansin ang goblin na papalapit sa isang batang babae. Nagmamadali siyang lumabas upang tulungan ang babae, ngunit hinayla siya ni Rayona pabalik gamit ang kanyang buhok at tinanong kung gusto niyang basagin ang kanyang console. Sa laro, sinabi niya sa kanya na hindi niya maaaring hayaang matapos ang buhay ng ibang tao sa harap niya, kahit na ito ay isang NPC. Sa sandaling iyon, dumating ang mga bantay ng lungsod upang talunin ang mga goblins at iligtas ang batang babae. Ngunit inatake ng goblin ang mga gwardya at tinapos ang kanilang buhay ng madali. Nagsimulang mataranta si Hiro nang makita ito, at ipinaalam sa kanya ni Rayona na halos lahat ng mga manlalaro na umalis sa lungsod ay umiwas sa pakikipaglaban sa halimaw, maliban kay Kamoy at isang boxer na pinangalanang Shohei. Sa kabila nito, nagpa siya si Hiro na tulungan ang maliit na batang babae at humingi ng tulong kay Rayona, na pumayag na tumulong kung magpapalit siya ng pantalon ng blacksmith na naiwan. Pagkatapos magpalit ng kanyang pantalon, pinaplano nila ang kanilang pag-atake sa goblin kung saan di na-divert ni Rayona ang atensyon ng goblin habang inililigtas nito ang bata at tumatakbo. Ngunit biglang may nagpakita na isa pang goblin na nagpahinto sa kanyang paglakad. Binitawan ni Hiro ang batang babae at hiniling na tumakbo, naaalala ang kanyang kapatid na si KD. Gayunpaman, pinatumba siya ng goblin at tumakbo sa likod ng babae. Hinabol niya ang goblin at kahit papaano ay nakakuha siya ng kapangyarihan, tinapos ang goblin at nailigtas ang maliit na babae. Sumama sa kanya si Rayona, at sinabi sa kanya na nakakuha siya ng pro athlete level dashang.
Sa sandaling iyon, maringaw na dumating si Tyle at tinapos ang mga goblins sa pamamagitan ng kanyang pag-atake ng Thunder Sword na hinihiling sa mga bantay ng lungsod na dalhin ang batang babae sa ligtas na lugar. Nagpaalam ang batang babae sa kanya at sumama sa mga gwardya. Pagkatapos ay nakuha niya ang titulo bilang ang Jane Boy na may gusto sa maliliit na babae, na naging sanhi ng pagtawa ni Rayona sa kanya, na kanyang ikinainis. Inaanyayahan siya ni Tyle na sumali sa mga gwardya ng lungsod, na sinasabi sa kanya na siya ay mababayaran ng mabuti. Pumayag naman agad si Hiro sa kabila ng pag-aalala ni Rayona. Pagkatapos ay hiniling siya ni Tyle na sumali sa sandaling handa na siya, at ipaalam sa kanya na ang mga lugar ng pagsasanay ay nasa ari-arian ng Reyna at idinagdag na gagabayan siya nito. Nagpa siya si Hiro na isave ang laro at mag-log out. Kinabukasan sa paaralan, tinatalakay niya ang laro kasama ang kanyang kaibigan na si Taka. Kinalaunan sa araw na iyon, pagkabalik mula sa paaralan, tinitingnan niya ang website ni Kamoy para sa mga opsyon na umalis sa lungsod. Ang pagpipiliang isa ay nagsasangkot ng pakikipaglaban sa mga kaalyado. Ang opsyong dalawa ay magtatago mula sa mga goblins sa loob ng 4 na araw, at ang opsyong 3 ay ang pagsali sa hukbo ni Tyle na itinuturing na pinakakakilakilabot na opsyon na may napakababang pagkakataong mabuhay. Nagulat si Hiro sa mga mapanganib na pagpipilian, at sa hindi tiyak na kapalaran na naghihintay sa kanya sa laro. Nagtataka siya kung ito na ang oras upang ihinto ang laro, dahil ang kanyang pagkakataon na mabuhay sa hukbo ni Tyle ayon sa website ni Kamoy, ay 0.1% lamang. Gayunpaman, pinagtatawanan siya ng website, na sinasabing tiyak na magiging toasted ang kanyang console, dahilan para magalit si Hiro at nagsimulang sumigaw sa monitor. Ang website pagkatapos ay nagsasabi na sa hindi malamang na kaganapan, kung ang manlalaro ay makakuha ng titulong Best Friend Killer, maaaring tumaas ang kanyang mga pagkakataon na matalo ang laro mula 0.1% hanggang 0.5%. Pagkatapos ay sinenyasan siya ng website na ilagay ang salita ng pangako bilang isang password na nagsasabi na maaaring tumagal ng 1 dekada para matukoy ito ng ilang tao. Nag-type siya ng password, at sinabi sa kanya ni Kamoy na nagulat siya na nakaligtas siya ng ganito katagal. Pagkatapos ay sinabi nito sa kanya na magtiis pa ng 5 araw ng pagsasanay hanggang sa ikalawang wave ng pag-atake ng Goblin, na may label na kahirapan sa SS, at ang pag-clear nito ay haantong sa pagharap sa totoong misteryo ng TED. Hinihimok siya ng website na buksan ang kanyang mga mata at mag-isip. Pakiramdam na determinado, pinuntahan ni Hiro si KD at ipinaalam sa kanya na lalaruin niya ang laro at haharapin ito ng direkta, kumangging tumakas tulad ng ginawa niya sa lahat ng iba pa sa kanyang buhay. Nag-login siya sa laro, at sumama kay Tyle habang papunta sila sa ari-arian ng Reyna. Sumama rin sa kanila si Rayona, at pagdating sa ari-arian ng Reyna, narinig nila ang nakakasakit ng pusong iyak ng mga taong pinahihirapan. Pagpasok nila, ipinakilala ng Queen ang kanyang sarili bilang gobernador ng lungsod at niyakap ng mahigpit si Hiro, na iniwan itong tulale. Pagkatapos ay dinala siya ni Tyle sa lugar ng pagsasanay kung saan ipinakilala niya siya sa iba pang mga bantay ng lungsod, kabilang ang mga bagong recruit na sina Grando at Paulo. Sa matinding determinasyon, ipinahayag ni Tyle na ang mga goblins ay nakatutok sa mansyon ng Reyna, at kung mabibigo silang protektahan ang mansyon mula sa mga goblins, kung gayon ang buong lungsod ay maaaring nasa panganib. Nangako ang grupo na protektahan ang lungsod bilang mga dedikadong miyembro ng TED City Guards. Isang gwardya na nagngangalang Bob ang nagdala kay Hiro sa kanyang tinutuluyan, kasama ang mga bagong recruit na sina Paulo at Grando. Sa loob, nagpalit si Hiro sa armor na inilatag sa kanyang kama at umalis kasama si Bob para sa sesyon ng pagsasanay. Nagsisimula ang pagsasanay sa pagpapakilala, at inilagay siya sa ilalim ng bantay na si Amos para sa pagsasanay, na siyang nagpakulong sa kanya sa simula. Pagkatapos ay isang sundalong babae na nagngangalang Kathy ang nagpakilala kay Hiro, at pinuri ang kanyang katapangan sa pagligtas sa batang babae mula sa Goblin. Siya ay nagsasanay ng pakikipaglaban sa espada kasama ang kanyang instruktor na si Amos, at bagaman siya ay nahihirapan, sina Kathy at Bob ay nag-cheer para sa kanya. Pagkatapos ay pumasok si Grando at natalo si Amos na naging dahilan upang pagtawanan ng lahat si Hiro habang pinupuri ang mga kasanayan ni Grando. Sinubukan ni Hiro na makipag-usap kina Bob at Kathy, ngunit gumawa sila ng mga dahilan at umalis. Pumunta siya sa dining area para kumain, kung saan siya ay tuluyang naliligaw at nag-iisa.
Pinaalalahanan siya ni Rayona na kailangan lang niyang tiisin ang pagpapahirap na ito sa loob ng 5 araw, at pagkatapos ay malalaman niya ang tungkol sa trick ni Kamoy upang manalo sa larong ito. Natutulog siya sa kanyang silid, at gumising ng late para sa pagsasanay. Nagmamadali siyang pumunta sa training ground kung saan pinagalitan siya ni Amos dahil sa kanyang matamlay na ugali, at tinawag siyang walang silbi, na sinasabi sa kanya na magsanay ng kanyang mga swings tulad ng isang lalaki. Habang nagsasanay, binubuli siya ni Grando at Paulo, sinabing pinaslang niya ang kanyang matalik na kaibigan. Sinabi ni Hiro na ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang at na siya ay hindi mapanganib, ngunit patuloy nila siyang binubuli. Sa kabutihang palad, tinawag siya ni Kathy at nag-alok na turuan si Hiro kung paano humawak ng espada. Sinabi sa kanya ni Rayona na maswerte siya na naging kaibigan niya si Kathy. Ipinakita niya kung paano humawak ng espada, at sinusunod niya ang kanyang tagubilin at pinahahalagahan siya sa paggawa nito. Pinagtatawanan sila ni Rayona dahil sa pagiging close nila. Kinabukasan, si Grando ay patuloy na nagagalit sa kanya at sinasalakay siya ng mabangis sa pagsasanay, na nagiiwan sa kanya na nakakaramdam ng kalunod-lunos sa kanyang buhay. Pinagtatawanan siya ni Grando at Paulo, na sinasabi na ang pagkakaroon niya doon ay higit pa sa walang silbi, at sa makatuwid ay dapat niyang bayaran ang pribilehiyo ng pagsasanay sa kanila. Nagsisimulang pagtawanan siya ng lahat, at pinag-iisipan niya ang kanyang kapalaran, naaalala ang kanyang miserisabling buhay sa totoong mundo. Nang maglaon, umupo si Rayona sa tuktok ng kanyang ulo at sinabi sa kanya na tulad ng sinabi ni Kamoy, ang larong ito ay magiging hyper-realistic at mahirap talunin. Sinabi ni Hiro sa kanya na bagamat alam niyang kailangan niyang harapin ang mga mapanganib na kalaban, hindi niya inaasahan na siya ay pagtatawanan at aapihin din sa laro. Sinabi ni Rayona sa kanya na huwag mag-alala, at dinala siya sa opisina ng konsultasyon upang humingi ng patnubay at tulong. Pagdating sa loob, ibinahagi ni Hiro ang kanyang mga pakikibaka sa tagapayo, binanggit kung paano siya pinaalis ng instruktor at pinagtatawanan ng sarili niyang mga kasamahan. Sinasabi rin niya sa kanya ang tungkol sa pagiging mahirap na magkaroon ng pera. Gayunpaman, ang opisyal ay nananatiling hindi nakakatulong, na nagsasabi na kasalanan niya ang pagsali sa city guards ng walang sapat na kasanayan at pinayuhan siyang umalis. Dahil sa inis, lumabas siya ng opisina at pinagalitan si Rayona sa pagkumbinsi sa kanya na puntahan ang walang silbing opisyal na iyon. Sa sandaling iyon, namagitan si Kathy at sinabi sa kanya na ang opisyal ng konsultasyon ay hindi kayang patnubayan ang mga normal na tao, at pinapagaling lamang ang mga pisikal na pinsala. Pagkatapos ay binigay niya sa kanya ang isang espiritual na simbolo at pinayuhan siya na bisitahin ang simbahan. Si Hiro at Rayona ay sumunod sa kanyang mungkahi at tumungo sa simbahan. Tinanong ni Hiro si Rayona kung kailangan ba talaga nilang manalangin, at sinabing wala siyang pananampalataya. Sinabi ni Rayona sa kanya na ito ay maaaring isa pang quest, kaya mas mahusay na subukan nila at kung sino ang nakakaalam na ito ay maaaring isang advancement issue. Sa simbahan, ipinagtapat ni Hiro sa madre ang tungkol sa kanyang mga issue at naramdaman niya ang mga negatibong enerhiya na nakapaligid sa kanya, at sinabi sa kanya na gagawa siya ng ritual ng paglilinis sa kanya. Pagkatapos ay umalis siya upang kumuha ng isang malaking mangkok ng banal na tubig, at itinapon ito sa kanya. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang katawan ay nalinis na, at ang lahat ay magiging maayos mula ngayon. Nagpasalamat si Hiro sa pagsasagawa ng ritual ngunit bumahing dahil sa lamig ng holy water. Nagsisimula siyang manginig sa pisikal na lamig ng tubig, at sa matinding emosyon na kanyang nararamdaman. Sa ika-4 na araw, mas maraming hamon ang hinarap ni Hiro sa training ground, at nagsimulang isipin na ang ritual ng paglilinis ay isang komedya lamang dahil tila walang nagbago at patuloy pa rin siyang binubuli. Tinawag siyang mahina ni Amos at umalis, habang hinihiling ni Grando at Paulo na bigyan niya sila ng pera dahil sa pagiging mahina. Dahil sa pagkadismaya, nagpa siya si Hiro na harapin sila at hinamon si Paulo, sa pag-aakalang kaya niya itong talunin. Ngunit kapag sinimulan siyang salakayin ni Paulo ay napagtanto niya kung gaano siya kamali. Wala siyang silbi laban sa dalawang ito. Mabangis siyang inatake ni Paulo at bumagsak siya sa lupa, hindi nakayanan ang mga pag-atake, at sumuko, ngunit nagpatuloy si Paulo, paulit-ulit siyang hinahampas. Nasaksihan ng malupit na eksena, nagmamadali si Kathy na dalhin ang instruktor na si Amos para makialam. Sa kasamaang palad, hindi pinipigilan ni Amos ang mga bully at sa halip ay umalis.
Tinutuya ng mga bully sina Hiro at Kathy, at pinagbantaan siyang dumistansya sa kanya. Si Kathy ay nagsisinungaling sa kanila na hindi niya kaibigan si Hiro at nagtatawanan ang mga bully, na pinagtatawanan siya. Nakisabay na rin si Rayona sa pagtawa, iniwan siyang galit na galit. Pagkaalis nila, pinagalitan niya si Rayona sa pagtawa sa kanya at humingi ito ng tawad sa kanya, sinabing gagamitin niya ang kanyang banal na kapangyarihan ng diwata at gagawing mabuti ang mga bagay para sa kanya. Sa susunod na araw, na minarkahan ang huling araw ng kanyang pagsasanay, narinig ni Hiro ang isang kaguluhan mula sa labas ng kanyang silid at pumunta upang tingnan kung ano ang nangyayari. Napag-alaman niyang nawala ng sapatos si Grando at kitang-kita ang pagkabalisa. Sinusubukang pakalmayin siya ni Paulo, na sinasabi na maaari niyang isuot ang ekstrang pares sa ngayon at maaari nilang hanapin ang kanyang sapatos mamaya. Lalo nitong ikinagalit si Grando at biglang tinuro ng isang gwardya ang isang drainage, at doon nila natuklasan ang mga sapatos ni Grando. Siya ay nagiging galit na galit at hinihiling na malaman kung sino ang gumawa nito. Tinanong ni Paulo kung ito ang parehong sapatos na ginawa ng kanyang lola para sa kanya at kinumpirma niya ito ng malungkot na iniisip kung sino ang nasa likod nito. Sa buong araw, mas marami pang gamit ni Grando ang nawawala at hinahanap niya ito kung saan-saan. Nawala ang kanyang espada at nagsimula siyang sumigaw sa galit, at ang iba pang mga gwardya ay nagsimulang magtsismisan tungkol sa kanya, na naging dahilan upang lalo siyang magalit. Iminumungkahi ni Paulo na hanapin nilang lahat ang espada, at lahat ay tinutulungan siya sa paghahanap ngunit walang mahanap. Bumagsak si Grando sa lupa na pagod at malungkot. Tiniyak ni Paulo na maghahanap sila ulit bukas ngunit malungkot na umalis si Grando. Pagkaraan ng ilang oras, narinig siya ng lahat na sumigaw at pumasok sa loob upang makita na ang espada ni Grando ay nakaipit sa loob ng isang crapper. Kinuha niya ang kanyang espada at itinapon ito sa isang tabi at pagkatapos ay itinaas si Hiro sa kanyang kwelyo, sinisisi siya para dito, inaakusahan siya ng paggawa nito dulot ng galit. Gayunpaman, ang gwardya na si Bob ay namagitan at sinabi kay Grando na wala siyang patunay, at lahat ay sumusuporta sa kawalang kasalanan ni Hiro. Biglang narinig ng lahat ang isang babaeng sumisigaw at nagmadali silang mag-imbestiga. Sinabi niya sa kanila na ang kanyang panloob na suot ay nawawala, at lahat ay nagtataka kung mayroong isang seryeng magnanakaw sa gitna nila. Hinanap ng lahat ang nawawalang panloob na suot, at nalaman ng isa na nasa loob ito ng bag ni Grando. Dinadala niya ito sa atensyon ng lahat, at sinisisi ng babae si Grando sa pagnanakaw ng kanyang panloob na suot at nagalit sa kanya sa pagiging magnanakaw, na ikinagulat niya. Si Grando ay sumagot sa pamamagitan ng pagsigaw sa kanya at siya ay nagsimulang umiyak na sinasabi kung gaano siya kalungkot pagkatapos ng kasawian ng kanyang asawa. Ang lahat ay lumapit sa kanya upang depensahan siya, at hinihiling kay Grando na itigil ang kawalang modo na ito. Sinimulan nila siyang sigawan, tinawag siyang magnanakaw, at sinasabing hindi nila kailangan sa team ang isang taong may mukha ng goblin na katulad niya, na pinagtatawanan siya. Sa huli, pinagtaksilan siya ng sarili niyang kaibigan na si Paulo at sumama sa iba at malungkot na umalis si Grando. Nang maglaon sa lugar ng pagsasanay, ipinaalam ni Instructor Amos sa lahat na umalis si Grando sa koponan dahil sa mga personal na dahilan, at masama ang pakiramdam ni Hiro para sa kanya. Pagkatapos ay hiniling ni Amos sa kanila na bumalik sa pagsasanay, nang biglang dumating si Kapitan Tyler at ipinakita sa lahat ang isang papel na nagsasabing si Amos ang nagnakaw ng sapatos ni Grando, at nagtulak sa kanya na huminto. Ang lahat ay nagulat sa paghahayag na ito at sinubukan ni Amos na ipagtanggol ang kanyang sarili, na sinasabi na hindi niya ginawa ang ganoong bagay. Binasa ni Tyler ang sulat at ayon dito, nagseselo si Amos kay Grando dahil naging mas mahusay siya sa pagsasanay kaysa sa kanya at hiniling kay Paulo na kumpirmahin kung totoo ito dahil siya ang nagpadala ng sulat. Nagalit si Amos at sinimulan siyang sigawan, tinawag siyang sinungaling ngunit pumagitna si Tyler at tinanong ang mga gwardya kung karapat-dapat si Amos na maging isang instruktor. Naiiyak na sinabi ni Kathy kay Tyler na binubuli ni na Grando at Paulo si Hiro, ngunit walang ginawa si Amos tungkol dito. Ipinagtapat niya na lahat, kabilang ang kanyang sarili, ay tinatrato si Hiro ng masama, kung saan lahat ay sumang-ayon na may pagsisisi at sinimulang sisihin si Amos. Sinimulan nila siyang sigawan, tinawag siya ng kung ano-ano, at pumunta siya kay Tyler na sinasabi na ang lahat ay nagsisinungaling at na siya ay binabalangkas.
Si Tyler, nang makitang wala silang katibayan at walang kahit isang sundalo ang nagtatanggol kay Amos, ay nagpahayag na hindi siya karapat-dapat na magturo at inaalis siya sa kanyang posisyon. Pagkatapos ay hinihiling ni Tyler sa lahat na magpatuloy sa kanilang pagsasanay, hanggang sa dumating ang isang bagong instruktor at pagkatapos ay umalis. Nakahiga si Amos sa lupa at humihingi ng tawad, ngunit walang pumapansin sa kanya at bumalik sa pagsasanay. Si Kathy na may luha sa kanyang mga mata, ay pumunta kay Hiro at humingi ng tawad sa hindi magandang pagtrato sa kanya. Hindi nagtagal, lahat ng nangbuli sa kanya ay humingi rin ng tawad sa kanya at humihingi ng kapatawaran. Magiliw niyang tinanggap ang paghingi ng tawad at tinanong sila kung ano ang maaari nilang gawin kay Amos na nakaupo pa rin sa lupa na umiiyak na parang sanggol. Sinabi ni Rayona kay Hiro na mayroon siyang dapat ipagtapat, at hiniling sa kanya na alalahanin ang kanyang pangako na pakasalan ang taong makakatalo sa laro. Nahihiya siyang tumango at sinabi kay Rayona na akala niya ay nagbibiro lamang siya, ngunit sinabi niya sa kanya na siya ay seryoso at inihayag na 10 taon na ang nakakaraan ay nakilala niya si Kamoy sa laro, at lubos na hinangaan siya para sa kanyang lakas at tapang. Habang papaalis siya sa lungsod sa laro, tumakbo siya papunta sa kanya at hiniling na lumabas kasama niya. Gayunpaman, tiningnan niya ang kanyang katawan at nireject siya, sinabi na ang kanyang katawan ay mas malaki kaysa sa baka, at umalis. Ang pag-uusap tungkol dito ay nagpapagalit sa kanya, at nagsimula siyang sumigaw kung paanong si Kamoy ay isang kakilakilabot na tao para sa pagkomento sa kanyang sukat. Ipinaliwanag niya kay Hiro na ngayon ay naghihiganti siya kay Kamoy, at gagawin niya iyon sa pamamagitan ng pagpapakasal sa isang taong mananalo sa laro. Hindi makapaniwala si Hiro na may taong magkakaroon ng ganoong backstory at tinanong siya kung tapos na ba siya sa kanyang kalokohan, ngunit hindi niya ito pinansin at hinikayat siyang maging iyon sa pamamagitan ng pagtalo sa larong ito para mapang-asawa niya ito, at pumunta sila sa harap ni Kamoy at bigyan siya ng masamang treatment ng magkasama bilang isang masayang mag-asawa. Gayunpaman, nakita ni Hiro na ang lahat ng ito ay walang kabuluhan at nakatayo doon na walang imak. Sa gabi, nakatayo si Hiro sa watchtower at pinag-iisipan ang sinabi ni Rayona. Nagtataka siya kung paano magkakaroon ng isang walang kabuluhan na dahilan ng isang tao para sa paghihiganti. Ang pagdinig sa kanyang sasabihin ay nawalan siya ng motibasyon na manalo sa laro, sa halip na ang kabaligtaran. Sa sandaling iyon, sumama sa kanya si Tyler at humingi ng paumanhin sa kanya para sa kanyang pinagdaanan kasama sina Amos at Brando. Tinanggap ni Hiro ang paghingi ng tawad, at tinanong kung ano ang ginagawa niya ngayong gabi na. Sinabi sa kanya ni Tyler na maaaring salakayin ng mga goblins ang lungsod anumang oras mula ngayon, at ang pag-iisip na iyon ay hindi siya makatulog. Sinabi sa kanya ni Hiro na may pakiramdam siya na maaaring atakihin sila ng mga goblins ngayong gabi, at pinagtawanan siya ni Tyler na tinatawag siyang kakaibang tao. Pagkatapos ay tinanong niya si Hiro kung gusto niyang umalis sa lungsod, at ipinahayag ang kanyang pagnanais na gusto rin niyang malayang gumalaw sa buong mundo kapag nalutas na ang krisis na ito sa goblin. Iminungkahi niya na sabay silang umalis sa lungsod kapag natapos na ang lahat, at masayang sumang-ayon si Tyler dito. Pagkatapos nito, nag-log out si Hiro sa laro dahil gusto niyang suriin ang walkthrough para sa karagdagang mga tagubilin bago ang malaking kaganapan. Nang magising siya, nagulat siya nang makitang nakatingin si KD sa kanyang mukha, dahilan para mapasigaw siya. Pinagalitan niya ito dahil sa pagpasok sa kanyang silid, at palihim na nagbabalak na wakasan siya. Naiirita si KD at tinawag siyang walang isip para sa pag-i-imagine ng mga bagay-bagay, at sinabi sa kanya na talagang akala niya ay nasawi na siya dahil hindi siya sumasagot kahit gaano pa siya kalakas kumatok sa pinto. Kapag tinanong niya ito kung bakit siya pumunta sa kanyang silid, sinabi niya sa kanya na kakaiba ang kinikilos niya kamakailan kaya naisip niya na kailangan niyang suriin siya. Si Hiro ay naging masaya na siya ay nag-aalala para sa kanya, ngunit si KD ay nangatwiran na siya ay hindi at sinabi sa kanya na kung siya ay nasawi habang naglalaro ng laro, kung gayon ito ay magdadala ng isang malaking kahihiyan sa kanilang pamilya. Ngunit hindi tumutol si Hiro, natutuwa na ang kanyang kapatid na babae ay nagmamalasakit sa kanya, at nagpasalamat sa kanya. Lalo siyang iniinis nito at ibinato niya ang laro sa mukha nito, at mabilis itong napunta sa pagngiti tungo sa galit na galit. Nag-away ang dalawa at galit siyang lumabas ng kwarto niya. Mamaya sa gabi, sinusuri ni Hiro ang website at naalala na sinabi sa kanya ni Kamoy na may trick para manalo sa larong ito.
Kapag sinubukan niyang makita ang trick, sinabihan siya ni Kamoy na ipasok ang kanyang kasalukuyang titulo bilang isang password upang patunayan na siya ay umabot hanggang dito sa laro. Matapos i-type ang password, binati siya ni Kamoy sa pagkuha ng titulong Best Friend Killer, at natuwa si Hiro na maaaring magkaroon siya ng pagkakataon. Kapag nagpapatuloy siya sa susunod na seksyon upang tingnan ang trick, siya ay napag-alitan ng website para sa pag-asa dito para sa bawat maliit na bagay at upang maging handa para sa kanyang katapusan. At pagkatapos nun, nagsasara ang site ng mag-isa. Nakaupo lang siya doon na gulat sa nangyari ngayon, at nagpa siya na kunin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Sa ika-6 na araw ng laro, si Hiro ay natipon kasama ang iba pang mga tauhan ni Tyler na handang labanan ang mga goblins. Tinanong ni Rayona kung naihanda na ba niya ang kanyang espada, kumain, nagbanyo at iba pang mga kalokohang tanong bago ideklara na siya ay ganap na handa. Buong pagmamalaking tumayo si Tyler sa harap ng mga lalaki, at ibinalita na kung gaano kadelikado ang mga goblins, ang mga lalaban ay makakatanggap ng mas mataas na ranggo at gantimpala bago ipakilala sina Ms. Arisa at Alicia bilang mga pinakabagong miyembro ng City Guards. Laking gulat ni Hiro nang makita ang dalawang babae na parang hindi sapat ang pakikitungo sa mga goblins. Tuwang-tuwang bumati sa kanya si Ms. Arisa at tinanong kung nabasa na ba niya ang kanyang pantalon ngayon, na ikinainis niya at nagsimulang sumigaw sa kahihiyan, sinabi na hindi na siya sanggol. Bumati din si Alicia sa kanya bago siya binigyan ng nakakatakot na tingin. Sinabi sa kanya ni Rayona na ang mga babaeng makikilala niya sa larong ito ay magiging kakampi niya kapag mas kailangan niya sila. Nagalit si Hiro, sinabing hindi siya interesado sa kalokohang ito at natatakot siya na baka masaktan siya ng mga babaeng ito kapag hindi siya nag-iingat. Samantala, abala si Tyler sa pagtuturo sa mga lalaki sa mga diskarte sa pag-atake. Ipinaalam niya sa kanila na inilikas na nila sa gitna ang mga nasa labas ng lungsod, ngunit marami pa rin ang hindi pinansin ang evacuation order, kaya bahala na ang mga sundalo na magpatrolya sa lungsod at panatilihing ligtas ang lahat mula sa mga goblins. Tinanong ni Hiro si Rayona kung hindi ito ang araw ng pag-atake ng goblin, at sinabi niya sa kanya na maaaring ito ay isang kaganapan bago iyon, tinitiyak sa kanya na maaaring hindi ito mahirap. Sa sandaling iyon, lumapit si Tyler sa kanya at itinalaga siyang magpatrolya sa silangang distrito at sinabi sa kanya ni Rayona na ito ang dating kinaroroonan ni Ginji, na naging sanhi ng kanyang pagkabalisa. Ang masaklap pa, inatasan ni Tyler sina Ms. Arisa at Alicia na sumama sa kanya sa pagpapatrol. Nagulat si Hiro at sinabi sa kanya na si Alicia ay may sama ng loob sa kanya, ngunit ngumiti lang si Tyler at sinabi na dapat silang maging malapit dahil nasa sabik si Alicia na makita siya. Sinabi sa kanya ni Hiro na ang lahat ay one-sided at siya ay natatakot sa kanya, ngunit sinabi ni Tyler sa kanya na tumahimik at nakikita ito bilang isang pagkakataon upang linisin ang mga bagay-bagay. Walang pagpipilian, umalis siya kasama ang mga babae upang magpatrolya. Sinabi sa kanya ni Ms. Arisa na dapat silang gumawa ng isang bagay tungkol kay Alicia dahil siya ay kay takot-takot at sinubukang tapusin siya, ngunit mahiyain niyang sinabi sa kanya na siya ay hindi naiiba sa kanya at sinabi sa kanya na dapat silang dalawa na lumayo sa kanya. Naging emosyonal si Ms. Arisa at tinawag siyang masama. Pumagit na si Rayona at sinabi sa kanya na si Alicia lang ang gustong pumaslang sa kanya, at ang kasalanan lang ni Ms. Arisa ay ang pagiging creepy niya. Hindi niya pinansin ang sinabi nito at tinanong siya kung bakit kailangan nilang magpatrol, at tinawag niya itong walang isip na sinasabi na ang mga tao ay nagiging balisa kapag may kaguluhan. Bigla silang nakarinig ng sigaw ng isang babae, at nakasalubong nila ang isang lalaki na nagnanakaw ng bag ng babae at tumakbo palayo dito, itinulak si Hiro. Ngunit mabilis na ibinagsak ni Alicia ang magnanakaw sa lupa, at mabilis na kinuha ang bag sa pamamagitan ng pagpuputol ng kanyang mga kamay, dahilan upang mapaiyak ang magnanakaw sa sakit. Inihagis niya kay Hiro ang bag na may nakadikit na kamay ng magnanakaw, at sinubukan niyang saluhin ito na naiinis. Sinabi sa kanya ni Rayona na dapat nilang ibalik ang bag sa babae at isaalang-alang ang kamay na isang upgrade sa bag, na naging sanhi ng pagsigaw nito sa kanya para sa pag-iisip ng kung ano-ano. Sinabi ni Rayona sa kanya na maaaring makakuha siya ng gantimpala kung ibabalik niya ang bag, kaya pumunta siya sa ginang at ibinigay ito sa kanya ng masaya. Ngunit nawalan siya ng malay sa lupa nang makita ang kamay, at pinagalitan niya si Rayona sa pagbibigay sa kanya ng masamang payo. Pinuntahan ni Ms. Arisa ang magnanakaw at binyantaan siyang sabihin kung bakit niya ninakaw ang bag.
Ibinunyag ng magnanakaw na tatapusin pa rin ng mga goblins ang lahat, at may isang lalaki na nag-utos sa kanya na gumawa ng mga distractions. At sa lalong madaling panahon, nasaksihan nila ang higit pang mga ganitong insidente na nangyayari sa kanilang paligid. Sinabi sa kanya ni Rayona na may nag-orchestra sa mga krimeng ito, at maaaring ito ang boss event. Pumunta si Hiro sa magnanakaw at hiniling na malaman kung nasaan ang lalaking ito, at itinuro ng magnanakaw ang isang kasino sa tapat mismo ng kalye, na sinasabing nasa loob ang lalaki. Pumunta sila sa kasino kung saan nakita nila ang ilang tao na iginapos ng isang nakakatakot na gang. Nakita ni Rayo na ang pinuno ng gang, at sinabi sa kanya ni Ms. Arisa na tatapusin niya ang lalaki at hihilingin sa kanya na iligtas ang mga bihag. Hiniling niya sa kanya na tumulong din, at hinarap ng dalawang babae ang mga miyembro ng gang. Sinabihan sila ni Ms. Arisa na sumuko, ngunit kapag hindi, sinimulan niyang salakayin ang gang. Sumama rin si Alicia sa laban, at habang abala sila, sinamantala ni Hiro ang pagkakataong ito para iligtas ang mga bihag at napansin niya si Genji na nakaupo sa tabi nila. Sinabi niya kay Hiro na nahuli rin siya ng mga lalaki, at ibebenta siya kasama ng iba pa. Mabilis na tinapos ni na Ms. Arisa at Alicia ang mga lalaki. Sinabi ng boss kay Genji na niloko niya sila, at doon napagtanto ni Hiro na si Genji ang nag-orchestra sa mga krimeng ito. Bigla siyang sinakal ni Genji at binyantaan si Alicia at Ms. Arisa na umatras. Sinabi ni Genji sa kanila na hindi naman masama ang ginawa niya, at nagkagulo ang lugar na ito mula noong unang pag-atake ng goblins at ang ginawa lang niya ay lumikha ng mas maraming kaguluhan. Tinanong siya ni Hiro kung bakit niya ito ginagawa, at sinabi niya sa kanya na gusto niyang makagambala sa mga gwardya upang nakawin niya ang gusto niya. Binyantaan niya ang lahat na ibigay sa kanya ang kanilang mga mahahalagang bagay at umalis. Iniisip ni Rayona na siya ay isang mahusay na kontrabida, ngunit inakusahan siya ni Hiro na naglalaro ng marumi at sinasamantala ang kanilang pagkakaibigan. Nagalit si Hiro at gumanti sa pamamagitan ng pagsuntok sa kanyang tiyan, at sinabi sa mga babae na siya na ang bahala sa kanya. Gayunpaman, si Genji ay naglabas ng isang mapanganib na sandata, double brass knuckle, at nagpapatuloy sa pag-atake sa kanya. Si Alicia ay namagitan at pinatumba si Genji sa isang suntok, at humingi siya ng tawad at nagsusumamo na palayain siya. Nang maglaon, pinatawag nila ang mga gwardya na umaaresto sa mga miyembro ng gang at kay Genji. Pinuntahan siya ni Hiro, at sinabi ni Genji na malakas si Alicia, na nagtanong kay Hiro kung ano ang nangyari sa kaibigan ni Genji noong bata pa sa laro. Sinabi sa kanya ni Genji na pinaslang niya silang dalawa sa simula kaya hindi niya alam kung gaano sila kalakas. Nagkomento si Hiro na tila kalmado siya para sa isang taong makukulong, ngunit sinabi lang niya na makakatanggap siya ng libreng pagkain at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa mga pag-atake ng goblins. Matapos ang matagumpay na paghuli sa mga magnanakaw, sinamahan siya ni Tyle at binabati siya sa paghuli sa mga magnanakaw. Ngunit itinanggi ni Hiro ang pagkuha ng anumang kredito at ibinigay ang tagumpay kay Alicia at Ms. Arisa. Biglang tumunog ang isang kampana ng babala, hudyat ng pagsisimula ng pag-atake ng goblins. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Hiro ang kanyang tiyan, nakararanas ng pananakit ng tiyan at nagmamadaling pumunta sa banyo upang ipahinga ang kanyang sarili. Sa banyo bago siya magkaroon ng sandali ng kapayapaan, isang goblin ang pumasok at ginulat siya. Si Hiro ay sumigaw at humingi ng tulong kay Rayona, ngunit ipinapalagay niya na ito ay may kaugnayan sa kanyang negosyo sa banyo at hindi siya pinapansin. Sa kabutihang palad, siya ay nailigtas ni Ms. Arisa na tinapos ang goblin sa isang welga at buong pagmamalaki na lumapit sa kanya. Inamin ni Ms. Arisa na sinundan niya siya sa banyo upang saksihan siya sa pagkilos, ngunit nakita niya ang goblin na nakalusot sa kanya, kaya nagseselos siya, at tinapos niya ang goblin. Naiinis si Hiro sa revelasyon na ito, ngunit nagpasalamat pa rin sa kanya sa pagligtas sa kanyang buhay. Sinabi ni Ms. Arisa sa kanya na ayos lang at tinanong niya kung inaalagaan niyang mabuti ang kanyang espada, na hinihiling na makita ito. Kaya, inilabas niya ang kanyang espada mula sa kaluban nito at ibinigay sa kanya, ngunit lumabas na si Ms. Arisa ay interesado sa kanyang isa pang espada at mapaglarong itinuro ito. Siya ay nagpapatuloy sa pagsasabi ng mga bagay sa kanya, na ginagawa siyang hindi mapakali at hindi makaimik. Sa sandaling iyon, dumating si Alicia sa eksena at pinagalitan sila sa paggawa ng kalokohan, na ikinagalit ni Ms. Arisa, at nagsimulang magtalo ang dalawa tungkol sa kanya.
Sinusubukan niyang pakalmayin ang mga babae ngunit hindi siya pinansin ng mga ito at inihanda ang kanilang mga sandata, handang makipaglaban sa isa't isa. Dahil alam niyang walang silbi ang kanyang mga pagsusumikap, tumakas siya sa mga ito, ayaw niyang harapin ang isa pang goblin. Maya-maya lang ay dumating si Rayona mula sa kanyang likuran, at pinagalitan siya nito dahil sa hindi niya pinapansin ang mga pag-iyak niya noong mahirap ang sitwasyon niya sa banyo. Humingi si Rayona ng tawad at sinabi sa kanya na may pinagdadaanan siya. Nag-aalala siya at tinanong siya tungkol dito, ngunit lumalabas na nag-aalala siya tungkol sa kanyang mga split ends, at iyon ang dahilan kung bakit siya ay wala sa mood. Nagalit ito sa kanya, at tinanong niya siya kung nagmamalasakit siya sa pagtalo niya sa laro. Ngunit bigla na naman sumakit ang tiyan niya at bumagsak sa lupa, hindi na makatayo. Tinatanong ni Rayona kung nangyayari rin ba ito sa kanya sa totoong buhay, at nag-aalangan siyang nagbubunyag tungkol sa mga insidente niya sa totoong buhay sa tuwing kinakabahan siya. Sa halip na mag-alala at umunawa, pinagtatawanan niya ito na parang balisa na babae. Hindi siya tumitigil at pinagtatawanan siya, tinatawag siya ng kung ano-ano. Nagalit si Hiro at pinagalitan ang sarili dahil sa pagtitiwala sa kanya, ngunit sinabi lang nito sa kanya na ang laro ay nagiging makatotohanan lamang at patuloy siyang magkakaroon ng mga insidente tulad ng sa totoong buhay. Pinagalitan siya nito, sinabing hindi naman talaga siya nagbanyo, nabasa niya lang ang pantalon niya sa totoong buhay nang matakot siya. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi mahalaga, dahil sa lalong madaling panahon ay ginagantimpalaan siya ng laro ng isang nakakatakot na bagong titulo, bilang ang Stomachache Amicide. Sinusubukan niyang gambling siya sa pamamagitan ng pagpapatawa sa kanya muli, at pagkaraan ng ilang oras, gumana ang kanyang plano at nawala ang sakit ng kanyang tiyan. Sinabi ni Rayona na kailangan nilang magmadali at sumama kay Alicia at Ms. Arisev. Di nagtagal, tumungo sila sa North Gate at sumama kay Tyle at sa City Guards laban sa mga goblins. Natipon na ang hukbo at inutusan ni Tyle ang kanyang mga tauhan na sagorin ang mga goblins. Sinimulan din ng mga goblins ang kanilang pag-atake, tinatapos ang mga lalaki at pinagsusuntok sila. Nakipaglaban si Tyle sa kanyang mga pag-atake ng kidlat, tinatapos ang mga sa isang hampas. Namangha si Hiro sa kanyang husay, ngunit nag-aalala na sa kabila nun ay hindi kayang talunin ni Tyle ang mga goblins. Pagkatapos ay tumingin siya sa gilid at napansin sina Ms. Arisa at Alicia na tinatapos ang maraming goblins. Nabigla siyang nasaksihan ang kapangyarihan ng mga babae, at tinapos na lamang ni Alicia ang mga goblins, hinihiwa sila na parang prutas. Ang lahat ng tao sa paligid ay nakikipaglaban sa mga goblins sa kanilang kamanghamanghang kapangyarihan, ngunit siya ay abala sa pagtitig sa kanila, alam na siya ay masyadong mahina at wala siyang magagawa laban sa mga goblins. Sinabi sa kanya ni Rayona na sa tulong ni Tyle, Alicia, at Ms. Arisev, maaari talaga niyang i-clear ang yugtong ito ng laro nang hindi kinakailangang gumawa ng anuman. Nasasabik siya na maaaring magkaroon talaga siya ng pagkakataong manalo sa larong ito, nang biglang tumakbo si Kathy at ipaalam kay Tyle na mas maraming goblins ang pumasok sa South Gate at patungo sa ari-arian ng Queen. Tinanong ni Tyle kung paano ito posible, at ibinunyag niya na isang malakas na goblin na kilala bilang One-Eyed ang Some-Iris sa bakal na tarangkahan patungo sa ari-arian. Mabilis na tinipon ni Tyle ang kanyang mga tauhan at umalis sa lugar. Gulat na pinanood ni Hiro ang eksena at tinanong si Kathy kung ayos lang siya, ngunit sinabi niya sa kanya na ilang sundalo na lang ang natitira at hiniling sa kanya na sumama kay Tyle. Tinanggap ang payo niya, nagmamadali siyang pumunta sa eksena at nakitang ang one-eyed na demonyo ay marahas na umaatake sa mga tauhan ni Tyle. Gulat na tinitigan niya ito at tinanong si Tyle tungkol sa napakalaking kapangyarihan nito. Inihayag ni Tyle na ito ang hari ng mga goblins, at ibinahagi niya na maraming taon na ang nakalilipas ay nagpunta siya upang imbestigahan ang mga ulat ng isang goblin na nangangaso ng mga tao malapit sa lungsod, ngunit nang harapin niya ito ay malubhang nasugatan siya ng one-eyed at halos hindi nakatakas pagkatapos natamaan ito sa mata, kaya pinangalanan itong one-eyed. Pagkatapos ay inutusan niyang dalhin ang transport cage, at iminungkahi na sabay nilang talunin ang one-eyed at umalis sa lungsod. Sinabi sa kanya ni Hiro na ito ay isang mahirap na gawain, ngunit huli na ang lahat dahil sinimulan na niyang labanan ang one-eyed. Nag-clash ang mga espada ni Tyle sa halimaw at nagpupumilit na hawakan ang kanyang sarili, at nang makita ito, nagpa siya si Hiro na tulungan siya sa kabila ng takot. Sa sandaling iyon, dumating si Ms. Arisa sa eksena, tinitiyak sa kanya na hindi siya dapat mag-alala dahil nariyan siya para tumulong.
Sumama rin sa kanila si Alicia at sinabihan si Hiro na huwag makisali sa laban na ito dahil mapanganib ito. Determinado siyang pigilan ang one-eyed na saktan si Tyler, at sumang-ayon si Ms. Arise sa kanya. Natutuwa si Hiro na sa wakas ay nagkaunawaan ang mga babaeng ito, at hindi na sila nag-aaway sa pagkakataong ito. Tinanong siya ni Rayona tungkol sa hole na iniutos ni Tyler na bilhin, at sinabi sa kanya na maaaring ito ay nagbabadya na kung makaligtas siya sa mga pag-atake ng one-eyed hanggang sa dumating ang hole ay maaaring magkaroon siya ng pagkakataong manalo. Samantala, nagmamadaling hahampasin ni Ms. Arisa ang goblin. Gayunpaman, inatake siya ng goblin at ibinagsak siya. Sinabi ni Alicia kay Hiro na sinipa ng one-eyed si Ms. Arisa sa tiyan, at pagkatapos ay inilabas ang kanyang kutsilyo upang sumama sa laban. Nakatayo doon si Hiro na tulalip pinapanood silang naglalaban, at hindi niya matukoy kung sino ang umaatake kung kanino. Sa sandaling iyon, dumating ang transport cage at itinuro ni Rayona ang mga kakaibang hitsura ng maliliit na goblin sa loob nito. Ipinaalam sa kanya ng gwardya na bahagi ito ng plano ni Tyler, at kapag nakita ng one-eyed ang maliliit na goblins na ito ay maaaring magambala ito at pagkatapos ay madali nilang tatapusin ito. Tinamaan ni Tyler ang hole, at tinutuya ang one-eyed na naging sanhi ng pagkagambala nito, at sinamantala niya ang pagkakataong ito upang atakihin ito at pabagsakin ito sa lupa. Si Hiro ay sobrang nasasabik na ang goblin ay natalo, ibig sabihin ay naklear niya ang round na ito. Naaalala niya ang mga salita ni Kamoy mula sa website, at iniisip kung ito ay napakadali at kainahinala. Sinabi sa kanya ni Kamoy na kapag naklear na niya ang yugtong ito, mabubuksan ang tunay na misteryo ng lungsod na ito, at dapat siyang mag-ingat at mag-isip ng mabuti bago magdesisyon. Bigla niyang napagtanto na ang tunog na ginagawa ng maliliit na goblin na ito, ay katulad ng mga nakakatakot na tunog na narinig niya mula sa ilalim ng lupa, na nangangahulugang sila ay nakakulong at dinukot maraming taon na ang nakalilipas, na nangangahulugan na si Tyler ay nagsisinungaling sa kanya sa buong oras na ito, at pinigilan siya mula sa pagtatapos sa one-eyed goblin at hinarap siya tungkol dito. Tinanong niya kung ang mga maliliit na goblins na ito ay nahuli ng matagal na ang nakalipas, at sinabi na narinig niya ang kanilang mga tunog ng maraming beses noong siya ay nasa ilalim ng lupa. Tinukoy ni Hiro na ang mga mata ng mga goblins na ito ay mapurol at mapatlat, ibig sabihin ay matagal na silang nakakulong sa isang madilim na lugar. Gulat na tinitigan siya ni Tyler na nagawa niyang malaman kung ano ang nangyari, at natapos ang one-eyed sa isang welga. Ang mga maliliit na goblins ay umiiyak sa sakit, at si Hiro ay sumigaw sa kanya dahil sa hindi pagpansin sa kanyang kahilingan at pagpaslang sa goblin, ngunit si Tyler ay nananatiling tahimik at inihayag ang kanyang tunay na kalikasan. Binabati niya ang pag-alam sa katotohanan, inamin na mas matalino si Hiro kaysa sa inaakala niya. Inihayag niya na inagaw niya ang maliliit na goblins na ito 7 taon na ang nakakaraan, at ang one-eyed na iyon ay ang kanilang ama. Pagkatapos ay tumawa siya na parang tunay na kontrabida, at lahat ay nakatingin sa kanya na nabigla na kaya niya ang mga masasamang bagay. Maya-maya ay bumukas ang mga bakal na pintuan, at ang Reyna ay dahan-daang pumapasok at sumama sa eksena. Pumunta siya sa tabi ni Tyler at tinanong siya kung pinaslang niya ang one-eyed, at sinabi niya sa kanya na kahit na ginawa niya ang trabaho, nalaman ni Hiro at ng iba pa ang tungkol sa mga pagdukot. Ngunit sinabi lang niya sa kanya na maaari nilang dukotan ang mas maliliit na goblins kung kinakailangan. Si Hiro at ang iba ay naiinis sa mga ito, at hiniling ni Alicia sa Reyna na ipaliwanag kung bakit nila ito ginagawa. Ibinunyag ng Reyna ang kanilang masamang plano sa paggamit ng takot sa mga goblins bilang isang kasangkapan upang panatilihing nakagapos ang mga tao sa lungsod at mapanatili ang kontrol sa kanila. Sinabi niya sa kanila na dahil sa planong ito, ang lungsod ay isa na ngayong ganap na independenteng teritoryo na tumatakbo sa parehong antas ng isang bansa. Ipinaliwanag ni Tyler na ang mga goblins ay talagang matalino na dating nakatira sa kanilang sariling teritoryo, at bihira silang umatake sa mga tao maliban kung ma-provoke, ngunit alam niya kung gaano sila kabangges kapag nagalit sila at ginamit ito sa kanilang kalamangan, sa pamamagitan ng pag-iwas sa sino man na umalis sa lungsod at ilayo ang mga tagalabas. Pagkatapos ay nagsimula siyang maging sweet sa Reyna, hindi nag-abala na ang mga bata ay nanonood sa kanila sa gulat. Pagkatapos ay nagpapatuloy siya upang alisin ang kanyang sariling mga tauhan na nakarinig ng katotohanan, at napagtanto ni Hiro na may pagkabigla na si Tyler ay isa sa pinakamalakas na NPC at ang pangwakas na hamon para sa kanya na dapat malampasan.
Kailangan niyang talunin siya para makaalis sa lungsod, na may 0.1% lang na posibilidad na mabuhay tulad ni Kamoy. Hinamon siya ni Tyler na umalis sa lungsod ng buhay, at nagpapatuloy sa pag-atake kay Hero gamit ang kanyang Lightning Despair Sword attack ngunit si Alicia ay namagitan at isinakripisyo ang sarili upang protektahan siya. Sumugod si Hero sa kanyang tabi at tinanong siya kung bakit siya iniligtas, ngunit ipinahayag lamang niya ang kanyang kaligayahan sa pangako ni Hero na pakasalan siya, at hiniling sa kanya na mamuhay ng buong buhay para sa kanya at kay Martin. Nakiusap si Hero sa kanya na huwag masawi, ngunit siya ay pumanaw na nag-iiwan sa kanya na nagdadalamati at galit. Tinanong niya si Rayona kung ang mga NPC na ang buhay ay natapos na ay maaaring ibalik, ngunit ikinalulungkot niyang sinabi sa kanya na hindi nila magagawa iyon. Tinutuya siya ni Tyler at tinutuya si Hero na humarap sa kanya, nagpapatuloy sa pag-atake sa kanyang matinding Lightning Despair Sword attack. Si Hero, na determinadong ipaghiganti si Alicia, ay humarap sa kanya, at si Tyler ay tumakbo sa kanya gamit ang kanyang matinding pag-atake ng kidlat, ngunit sa gulat ng lahat ay walang nangyari sa kanya. Muli siyang inatake ni Tyler ngunit nagawa niyang ipagtanggol ang kanyang sarili na nakakagulat sa lahat. Naaalala ni Hero ang payo mula sa website tungkol sa kapangyarihan ng mga ambisyon at paghahangad sa laro, na magpapalaki ng kanyang mga istatistika ng labis. Determinado na manalo sa nakakatakot na larong ito, marahas niyang inatake si Tyler gamit ang kanyang espada, at halos hindi napigilan ni Tyler ang pag-atake, nagulat na bigla siyang naging ganito kalakas. Siya ay patuloy na umaatake sa kanya ng may determinasyon, at ang kanyang mga pag-atake ay napakabangis na walang nakakakita sa kanyang mga welga. Nagtataka si Rayona kung paano siya naging napakalakas, at ito ay halos supernatural. Bigla niyang napagtanto na ang kanyang mga pag-atake ay halos katulad ng kay Kamoy, kapag ang mga bagay ay nangyayari ng maayos para sa kanya at halos wakasan niya ang buhay ni Tyler sa pamamagitan ng pag-atake sa kanya, ang kanyang espada ay naputol, at isinumpi niya ang laro para sa pagiging hindi patas muli. Tinatawanan siya ni Tyler ng mapanukso, at naghahanda na wakasan ang kanyang buhay. Tinanggap ni Hero ang kanyang kapalaran at ipinikit ang kanyang mga mata, handa ng masawi, ngunit biglang nagkaroon ng malaking flash at dinala siya sa puno ng Kan-Ora kung saan nakita niya si Martin. Binati niya siya at ipinaliwanag ang kanyang sitwasyon kay Tyler at kung ano ang nangyari kay Alicia, ngunit sa halip na magalit sa kanya, pinasalamatan siya ni Martin sa pagsisikap niya at hindi sumuko. Pagkatapos ay kinuha niya ang kamay ni Hero at nag-alok na lumaban sa tabi niya, at pagkatapos siya ay dinala pabalik sa pakikipaglaban kay Tyler, ngunit sa pagkakataong ito ang multo ni Martin ay nagtataglay ng kanyang espada, na binuhay ito. Nagawa niyang basagin ang gininto ang talim ni Tyler gamit ang kanyang Martin sword, at nagulat si Tyler na nawala ang kanyang espada at tinawag siyang isang sinumpaang Blade Wielder, na nakakuha sa kanya ng bagong titulo ng Sword User Blade Wielder. Tinatawanan siya ni Tyler at itinapon ang kanyang sirang espada, at hinugot ang isa pa handang gamitin ang kanyang panghuling pag-atake ng kidlat, ngunit hindi natatakot si Hero at tiniyak si Rayona, na sinasabi na talagang nakakaramdam siya ng kumpiyansa sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Itinulak siya sa kanyang mga limitasyon at aatake siya sa lahat ng kanyang makakaya. Sa isang kisap mata, nawala si Tyler sa kanyang paningin at muling nagpakita sa kanyang harapan, at nakikita niya siya ng malinaw sa kabila ng pagpapalakas ng bilis ni Tyler na naghahanda na kontrahin siya. Pagkatapos ay bigla siyang nagising sa totoong mundo, at ipinaliwanag ni Rayona na noong sasalungat na siya sa pag-atake ni Tyler, dumating ang Reyna mula sa likuran niya at sumalakay. Pagkatapos noon, pinahirapan siya at tinapos ang kanyang buhay sa laro, na humantong sa pagkasira ng kanyang laro at console sa totoong buhay. Tinanong ni Rayona sa pamamagitan ng telepono kung kailan siya susunod na maglalaro, at hindi siya maaaring sumuko. Sinabi ni Rayona sa kanya na bibigyan niya siya ng isang bagong console at laro ng libre, dahil siya ang magiging asawa niya sa hinaharap. Idinagdag niya na nakikita niya ang malaking potensyal sa kanya dahil iilan lamang ang nakalapit sa pagtalo sa simula ng laro sa mga taon. Bumangon siya at napansin ang isa pang prompt mula sa website ni Kamoy, na nagpapakita ng isang lihim na pamamaraan para sa mga manlalaro na ayaw huminto at gustong magsimulang muli mula sa kung saan natapos ang kanilang buhay sa laro. Gayunpaman, upang maisaaktibo ito, kailangan niyang ipasok ang sirang laro sa isang bagong console at kumpletuhin ang proseso sa loob ng 10 segundo. Nasasabik siya sa bagong impormasyong ito dahil mayroon na siyang pagkakataong parehong manalo sa laro, at iligtas si Alicia ng sabay.
Sinabi niya kay Rayon na ang tungkol sa lihim na pamamaraan at kung ano ang plano niyang gawin, humihingi ng 1 buwan upang ihanda ang kanyang sarili at i-restart ang laro, kung saan siya ay sumang-ayon. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang jersey at tumakbo, iniisip kung ano ang maaari niyang baguhin kung magsisimula siya mula sa 1 oras bago matapos ang kanyang buhay sa laro. Sa panahon ng paghahanda, dumaranas siya ng ilang makabuluhang pagbabago. Bumalik siya sa pagtakbo at pag-eehersisyo, determinadong talunin si Tyler. Nagsisimula siyang magsanay at pinagbuti ang kanyang pisikal na lakas. Sa bahay, sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na natutuwa siyang tumatakbo siya at nag-eehersisyo sa halip na maglaro ng full dive RPG game, at pinagtatawanan ang laro. Isang araw sa paaralan, ipinaalam niya sa kanyang tagapayo na hindi pa rin siya sigurado kung gusto pa niyang mag-aral pa or magtrabaho, ngunit nangako na pag-iisipan niya ang kanyang kinabukasan at makakagawa siya ng desisyon sa lalong madaling panahon. Nagkomento si Taka na malaki ang pinagbago niya nitong mga nakaraang araw, at hindi lang ang katawan niya kundi pati ang ugali niya. Dumating ang mga bully mula sa kanyang klase at nagsimulang manggulo, ngunit sa halip na matakot tulad ng dati, nakahanap siya ng bagong determinasyon na manindagan sa kanila. Naalala niya ang ginawa ni Tyler sa kanya, at sinimulan niyang kabogin ang mesa sa galit. Ang mga bully, na nakikita siyang galit, ay nagpatuloy na umalis na nagpa siya na huwag ng pagtawanan si Hero. Sa wakas, dumating ang araw para sa pagsisimula muli ng kanyang laro at inihahanda niya ang kanyang sarili para sa susunod na pag-login, determinadong i-restart at manalo sa laro.